Hello po, magandang hapon sa lahat. Ayan guys, ito ang aking lutoang pangkahoy. Ayan, pinipinis ko na lang siya guys. At kaya ito ay naantala gawa ng nagkaroon kami ng emergency guys. Na-confine ang aking anak, po, ang aking nanay for 12 days. Kaya ngayon ko lang ulit siya na ituloy. Ayan guys. Ngayon, tinatapos ko na ang lutoang pangkahoy guys. Ayan, eto siya. Itong nakikita nyo ito ay yero. Ito ang pinag-akop kong yero. Nilagyan ko siya ng bulkasil. May tali itong kawad guys para hindi mausukan ng kapitbahay. Papuntang bubong guys. Lagpas bubong ng kapitbahay guys para hindi sila mausukan. Yan ang aking ginawa guys. Ayan. Ito ipinipinis ko na ang unti-unti kong ginawang lutoang pangkahoy. Kung nasa bukid lang guys, madaling gumawa ng lutoang pangkahoy. Pwedeng 3 bato lang. Ayusin mo lang siya. O, kasya na ang kaldero na gagamitin nating lutuan. Pero dito guys, palibhasa dikit-dikit ang bahay. Hindi pwedeng basta-basta gumawa ka ng lutuang pangkahoy guys. Kailangan gumawa ka ng pausukan na lagpas bubong ng iyong kapitbahay para hindi sila magalit sa iyo guys. Ayan. Kaya ito ang aking lutoang pangkahoy. Sobrang excited na ako guys kasi patapos na siya. Unti-unti ko siyang ginawa kasi hindi naman ako pwedeng magpaspasan guys kasi ako ay high blood. So, unti-unti ko itong ginawa guys. Ayan, hanggang sa, ayan, matatapos ko na rin siya at magagamit ko na sa isang araw. Ayan siya guys, kaya ako'y overexcited. Tuwang-tuwa ako kasi kita ko yung pinaghirapan ko na mapapakinabangan ko na sa isang araw. Ayan siya. Yan ang aking pinagkakabisihan guys. Ngayon na nakalabas na ng ospital ang aking nanay. Tinatapos ko guys ang aking lutoang pangkahoy. Kailangan natin mag-isip kung paano ba tayo makakatipid dahil sa sobra ng pagtaas ng gaas. Nako, kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano tayo makakatipid. May mga kahoy-kahoy naman dito sa may malapit sa amin na pwede mong makuha ng libre. Ayan guys, yan ang gagamitin ko. Na wala naman magagalit. Ayan, yun yung mga kahoy-kahoy noon na itinanim pa ng aking tatay. Na siya ko namang magagamit sa ngayon na napakahirap ng panahon natin ngayon. Sobrang pagtaas ng gaas. Kaya ito, nag-isip ako ng lutoang pangkahoy. Ngayon, ito na siya guys. Malapit na siyang matapos. Finishing na lang ako guys. Naglilinis na lang ako. At ang nagamit ko rito, na-consume ko dito ay isang supot ng semento guys. Ako mismo ang bumili at palibhasa nga ako ang gumagawa. Kaya alam ko kung ano ang na-consume ko dito. Yan guys, isang supot ng semento ang naubos ko rito guys. Ito ay purong-puro. Wala akong inihalo, di ko na hinaluan ng buhangin. Dahil ang gusto ko nga ay matibay siya. At eto siya guys. At tapos na. Nag-finish na lang ako. Ayan, kaya ako ay tuwan-tuwa. Kasi, eto na. Magagamit ko na ang lutoang pangkahoy na talaga namang matagal ko na itong iniisip na gawain. Kaya lang, nagkataon nga ngayon na tumaas ng masyado ang gas. Kaya ayan, nagawa ko na rin siya. Ako lang ang gumawa nito guys. Kaya ako tuwan-tuwa. Ayan, patapos na siya. Sa isang araw, magagamit ko na to. Hindi pa pwede bukas guys kasi mamumutok-mutok pa ang semento niya. Kailangan basa-basahin muna ito bago gamitin. Para maging matibay siya guys. Ayan. Yan ang aking pinaghihirapan guys. Ako mismo ang gumawa nito. Kaya talagang ako ay masayang-masaya at magagamit ko na rin siya. Yan. Yan siya guys. Malapit na matapos. Nagpifinishing na lang ako. Bukas, hindi pa pwede sa isang araw. May gatungan na ako guys. Ayan. May lutoan na akong pangkahoy. Thank you guys for watching. Nawa ay huwag kayong magsawa sa aking mga vlog. Ayan. Ito guys, dito ako maglalagay ng kahoy. Ayan guys, dito siya. At dito naman sa ibabaw nakapatong ang kaldero at ito naman ang labasan ng uso. Kasi dikit-dikit ang bahay dito sa amin guys. Kaya kailangan ay may pausukan papuntang taas guys para hindi sila magalit sa iyo. Thanks guys for watching. I love you all. God bless us all. Bye-bye. Thank you for watching.